Hi mga beshi! Hello, hello, hello mga kakuda! Welcome back sa another episode ng aming podcast na pinamagatang Life Unfiltered! And now we're back! Grabe! We're back! Grabe! After a few weeks! Oo, hindi kita Kamusta na. kayo? Kamusta? Long time! I know! Basta yung weekend niya. Welcome back again mga beshi sa another episode. So ito naman, nabasa nyo naman sa title ng episode natin. Ang pag-uusapan natin ngayon ay wala lang. Yeah, the art Because the art of doing nothing. True. Lalo sa mga edad natin. So, ito na nga. So, today, we're gonna be talking about the revolutionary. Basahin mo nga ito. Yan na pa revolutionary. Revolutionary. Something society thinks is lazy, but is actually an art form. Oh, Yes. diba? Pag-uusapan natin, walang iba We're kundi ang talking about nothing. doing nothing, diba? So, pag-uusapan natin kung ano ba to, talagang katamaran ba to or something may makukuha ka rin ba dito, di ba? Na naakala mo katamaran lang pero deep down meron palang True. greater meaning like Yes. that na mental So, eto na health. yung question na kailangan nating sagutin natin sa very, very first part ng ating episode, mga beshi. By the way nga pala, bago natin makalimutan, ako po pala ulit si Greg. And I'm Michelle. And I'm Rich. At ang aming live audience na palawbat na. Yung support system namin na kailangan na naming supportahan. We are with Nolan, of course, and Bernadette. Sorry. Napabebe. Ayan, so, first question, why doing nothing is actually necessary? Bakit daw kailangan yun? Ano ba ang benefits nun sa mental health or sa self-care? Ikaw, ano sa tingin nyo, mga besh? Ako siguro kailangan mo from time to time within the day mag-pause din, 'di ba? Not to do anything, just hibernate for the meantime. Kahit Gano'ng katagal yung hibernate? siguro sa 9 to 5. So, 9 to 5, 4 hours. Hindi. 8 hours. So, depende naman sa'yo kung gaano katagal yung need mo. Basta wala ka lang pabayaan ng mga task mo. Pero kung need mo kahit 1 oras, 2 oras, it's fine. Sa life ba yan? O sa opisina lang? Parang nakafocus ka agad. Parang defensive ka kaagad. Hoy, hindi Lahat ng general. task ko kaya kong tapusin sa morning. Charot. Ano paano mo? Sisend ko nga to link nito. Gaga. Ikaw, Mi, why do you think it is necessary? In general, diba? Yes! Hindi, work. Para mali. Magkakabukingan dito pag winner. Magkakabukingan. Oo naman. I'll go. Bakit? It's necessary na parang it's time, parang time mo na rin yung mag-reflect. Yung the art of doing nothing, it's para ka na rin nag-reflect. Yun, para kasing even wala ka na ginagawa, yung utak mo, umiikot yan. It's kinda reflecting on the things you've done in the past, kung anong gusto mong gawin. Parang, alam mo yung mag-recalibrate ka ulit ng mga gusto mong gawin sa buhay. Tsaka, Ako, diba? Okay, sorry. Akala ko tapos na. Yun. Ito pa yung kinaiinis. Tsaka tapos sa Hoy! Last week Last pa week yun! Nakakang week pa yun. Yung mga pet peeves, di ba? So, mga di pa lang pakanood, besh, yun ang last episode namin. Manood ka na. Manood kayo ng last. Yun ang mga kinaiinis. Ito po yung kinaiinisan. Ay, yung kinaiinisan namin. Ako naman. Ganda naman siya. Tapos ka na. Oo. Ito kasi, Ako naman kasi, pag for me necessary. Hindi Yung paabot yung tubo. Ako yung kinaiinisan tuloy. Ako yung, bakit necessary yung doing nothing? Kasi yung katawan nga napapagod, siyempre yung utak din, di ba? So, kailangan din ng rest talaga Nanonood siya. ka lang. Hindi. Kailangan din talaga ng rest. Totoo. Para to give clarity din. Parang, di ba? For me, it's an essential. For good example dyan, kunyari sa work, pag ako, yung job ko kasi minsan intense yung pag-email namin, exchange of emails and such. So, in one email, after ko yun masend, magpapahinga ako ng 2 hours. Ano mo? Sisend ko yung link na. Sa more.
So, hindi. Kidding aside, talagang nagpo-pause ako after ko mag-send ng email. Kasi talagang medyo kailangan ko ng breather para hindi naman ako alam mo yun. Breather! Mga matagal-tagal na Pagkatapos ng breather, kanya ulit ang break. Napagod siya sa Exactly. breather. So, eto na, may mga sample points dito. And let's discuss kung nagagawa rin ba natin to. One is yung taking some time during Sundays or during weekends to binge watch without being guilty. Yes. Mga nanonood tayo ng mga gusto natin panoorin. Tapos, alam mo yun? It's parang normal na sa akin. Ako It's din. It's part of my, Yeah. Hindi lang routine weekend. ko na yun. Oo. Pero it's not part of life. How about sitting in a cafe, scrolling aimlessly and feeling zen? Zen. In the zone ka lang. Alam niyo ako, pag dito, di ba, single, sis. So, mostly talaga alone time. Tapos, may mga days ako na parang, kunyari, ako lang mag-isa, tapos wala akong ginagawa. Talagang napapapray talaga ako. Hindi to, si Cha. Si Cha, tinignan ko siya ulit. Comment agad. Side eye, oh God. Side eye. Hindi. Sobrang nagti-thank you talaga ako. Kasi parang tawag dito, hindi, porket kasi, di ba, na wala kang ginagawa, it means tamad ka na, or whatever, di ba? Parang sa akin kasi, ngayon, sobrang luxury na meron kang time for yourself, na wala kang ginagawa, di ba? Na hindi ako nagigilty kasi wala akong ginagawa kasi may pinababayaan ako. Wala talaga eh. Yung ganon, alam ko nagagawa ko lahat ng task ko, yung mga ganon. May time ako sa self ko, may time akong gawin ko anong gusto ko, lalo na pag weekdays. Sobrang marami akong time for me, kung anong pwede kong gawin. So, lagi akong thankful na kontento ako na kung, alam mo yun, na may ganon akong luxury, time, which is time. Yes. Kami. I mean, ito, Hindi kasi ako In the zone. we're still, parang in the zone ka ba minsan, like kahit yung mga meditative nothingness, just staring at the ceiling for 10 Sarap minutes, nun. mga ganon. Sarap Minsan nun. meron. Napapatulala ka na lang. Minsan naghahanap ako ng place for that. And normally, isa sa mga gusto ko is beach. 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 Yeah. Iba kasi yung bitch sa beach. Beach. Hindi, bitch talaga. Yeah. Masarap nga manood ng gano'n, no? Kasi Sunset, yung nag-aano mo naririnig mo lang yung Waves, lang, tsaka yung alon. calming. Oo, nakakaano Very, talaga siya. very. Calms your mind and everything. Exactly. Yes. Yung mga gano'n, in the zone ako. Pero may mga distractions sa left and right. Lalo yung mga naka-speed. Which is magandang distraction. It's Diba? Inspiring. Alright, let's talk about naman yung the guilt of doing nothing. Kung nung una, pag nag-usapan nito yung kung bakit necessary siya, ngayon, meron bang talagang guilt na nararamdaman yung tao? Kung yung, halimbawa, let's explore kung bakit nga ba yung parang, let's say, yung society mismo nagsasabi or nagpe-pressure sa mga tao na dapat maging productive lagi. Kasi nga, di ba, may Dapat mag-hustle na may mag-hustle. negative connotation nga na kapag wala kang ginagawa, it Tamad means ka. tamad ka. 'Di ba? Na parang ka sa lipunan, pabigat. Depende ganyan. naman na siguro. Pag ginawa mo namang hanap buhay, yung pagiging... yung meron ka lang, yung ganyan. may bachelor degree ka na, nagka-doctorate degree ka pa. Oo, parang mas puro pag me time ka lang, puro pa nagpapapakalma ng Diba? utak. Oo. Ayun talaga, medyo iba na Na talaga. pinapabayaan mo na yung mga Yes, things. Totoo nga, ganyan. pabigat. Pabigat. Yun Ganyan. talaga. Pero, meron din ako before na, ano nga yung question again? Na yung Always. guilt. Ka na nagiging Oo, hindi productive. yung guilt of doing nothing. Siguro meron akong time na parang natapos ko na lahat ng task ko sa job. Tapos, wala na akong ginagawa. So, parang part of me na parang nagigilty ako na kasi wala talaga akong... Bayad pa ako ng kumpanya. Bayad pa ako, pero wala na akong work. kahit mag-extra job ako, wala na talaga eh. Natatapos ko siya agad. Yun nga, ito nga yung, that's the second point na pag-uusapan natin. Yung parang, can you share like relatable stories of shame versus the joy of laziness? Yun nga yung parang sa'yo. Ako minsan ganun din eh. Minsan parang, ako minsan nahihiya. Hindi sa company or something. Sa sarili ko lang mismo na parang, Hindi ka productive. o yun nga, pwede ka maging productive pero minsan pinipili mo magpahinga or wag mo nang gawin yung mga bagay-bagay. Siguro parang
procrastination lang na yun, di ba? Hindi siguro maano natin yun sa pagiging doing nothing. Parang hindi naman na gano'n na yun. Pero Medyo minsan yun, papunta kasi gano'n. meron pa gano'n, di ba? Pero minsan talaga naano din ako sa sarili ko. Na parang, gina-justify kaya mo nang yun. gawin yan ngayon, ba't yung paggawin? Minsan gano'n ako sa sarili ko na parang, hindi yung gawin mo na sa umaga lahat ng tasos, gusto mo pa talaga sa hapon gawin yung talagang nangangarag mo yung Pero sarili kasi mo. minsan, like for example ako, para may gawin talaga ako the whole day, Iniiwan mo. kailangan kong i-chop-chop yung Ay, kailangan oo. ko i-chop-chop yung work ko para hindi ko siya kagad matapos. Matapos. Para Alam lang mo may kasi- para may ganun akong sometimes kasi nga may guilty ako na nafe-feel Na wala ka kapag nang wala ginagawa. akong ginagawa. Oo, kung wala kang nagawa. Oo, tsaka may kunyari galing ako sa previous company na sobrang grabe yung work namin. As in nag-overtime talaga ako ng grabe. So nasanay ako na work. And now ngayong company ko medyo mas relax, petics, which I prayed for and thank God. Pero ngayon, before nung nung nakuha ko, yung bago pa lang ako sa job, parang nagigilty ako kasi, natapos ko na yung work ko, ano bang gagawin ko? Kahit manghingi ako ng task sa amo ko, wala na din siya mabigay kasi yun na talaga. So, parang hinaya niya din ako. Nagigilty ako that time na parang sanay ako na may ginagawa. Parang ganon. Pero I came to realize then afterwards na parang embrace what I have right now. Ito talaga yung task ko na, ito yung job ko. Parang I don't need to feel guilty kung wala naman akong ginagawa. Kasi ito lang yung required sa task. Unlike before, 'di ba? Mas thankful nga ako dapat. Parang Okay, haba naman ng explanation. Airtime! Point taken. Airtime, main character. Ay, ikaw, O, ano ng time? eto, Mi. Nagigilty ka ba dito? Like, for example, meron siyang sample stories dito. Yung skipping a social event or event, kung ano man yan, just to stay at home and do nothing. Nagigilt ka ba sa ganon? Nagigilty ka ba sa ganon? Hindi. Skipping a social event or okay. event. Halimbawa, may invite sa'yo, hindi mo pinuntahan, pwede may time ka naman, ayaw mo lang kasi, may mas gusto mo lang sa bahay, para wala ka lang gawin. nagigilty ka ba kasi hindi ka pumunta? Oo, yes, parang Or ganon. nagigilty ka kasi hindi mo magagawa yung mag-asa? Feeling Oo, ko parang ganon. hindi naman. Ako minsan kasi sobra akong Grateful. aware sa lahat ng choices ko na ginagawa. May accountability So, if you are ka. aware of your choices, alam mo yung... Take stand. Alam mo yung sarili Be mo. firm. Yun, doon ka lang naman magiging responsible sa sarili mong choice eh. If you can't be responsible for that, at kung feeling mo, kaya ako, pag ganyang bagay, for example, I said no to a certain event at pinili ko lang magstay sa bahay. Hindi ko na-feel Magigilty. because I chose that. It's my decision and it's my life. True. Ako somehow in between. Siguro. Kasi parang gustong-gusto ko talaga ang alone time. Sobrang gustong-gusto ko siya. And sometimes, pag may mga friends ako na inaaya ako to do this thing, syempre, mahati ako sa, alam mo yung routine mo na eh. Ano yung ginagawa mo, sis? Bakit? Gusto ko lang sanang linawin din na yung mga choices na pinipili ko lagi, I'll make sure na, for example, kung hindi ko piniling hindi pumunta, I feel like hindi siya ganun ka-important. Okay. Yun. Unless it's super duper So, important. kaya nasasabi mong hindi ka magigilty. Okay. Kaya, diba, yung choice ko nga talaga, sobrang aware ako dun sa ginagawa. Ako ang tawag dito, pag hindi naman importante sa akin, of course, yung hindi kami ganun ka-close para ayain niya ako, hindi ako nagigilty talaga. Nagde-decline ako or what. Or sabihin ko na lang next time or what. Pero, kunyari, close ko siya. Tapos, niyaya niya ako. And then, ma-jeopardize nun yung alone time ko, yung me time ko. Yun, tas tumanggi ako. Medyo talaga, somehow, nagigilty ako. Nagigilty ako kasi, mas pinipili ko yung pahinga ko compared sa friend. Pero, ayun yung parang guilty side ko na siguro kailangan ko ring baguhin. Na, hindi kasi ako makapag-decide minsan. Ano ba, go with friends or True. ganon. Ikaw. Ako, hindi ako nagigilty din. Diba?
Kasi tama ka doon sa sinabi mo, sis. Pag yung decision mo, ba't ka magigilty kung yun ang naging decision mo, di ba? Kasi ibig sabihin, there's something wrong with you. Yeah. Not necessarily there's Ako, wrong syempre, with you. oo, That's kasi- naman. tsaka Alam mo depende na rin minsan hindi. kung Alam mo naman kasi kaninong hindi na event. ganun ka-importante yung bagay na True. yun. Kasi kung importante, pupuntahan mo talaga, di Diba? ba? Kasi aware ka nga sa decision mo. True. Sa Hindi, choice parang mo eh. ang sa akin kasi, kaya ako natutorn between who is like, importante naman sila sa akin both, diba? Pero, alam kong mas importante sa akin yung tawag dito, yung pagtulog ko or me time ko. Depende, kunyari, consecutive weeks ako na lagi ako nasa labas. Tapos dagaya o yung isa ko na namang group of friends na lumabas. Tapos, need ko nang mag-decline kasi need ko mag-rest. So, doon, ayun yung mga circumstances na nagigilty ako kasi I want to spend time with them as well. Kaso, pagod ako, yung True. ganon. So, doon ako natutorn. Yun. May mga certain things naman na tawag dito, pag importante talaga, of course, I have to be there to True, support, true, ganyan. So, doon yung mga cases na hirap akong True. tumanggi. So, yun na nga. So, minsan talaga may mafe-feel kang guilt, katulad ni Meg. Minsan naman talaga wala. So, depende rin yun siguro sa personality talaga ng tao, diba? Next naman natin pag-usapan mga kakuda at mga kabesh. Yung creative ways or fun ways in doing nothing. Ikaw, me, picture one day. Let's say, weekend. Wala kang magagawin talaga. Ano yung for you? Yung parang Masaya ka. gagawin mo. Na na-excite ka. Yes. Nga na-excite? Or Yes. doing nothing talaga? Yeah, mga doing nothing. Creative ways of doing nothing. Ikaw. Wala akong creative na Hindi, yung pwede mo expound yung kaninang sinabi mo, yung mas pipiliin mong pumunta sa beach, 'di ba? Maupo lang. Bukod pa rin, may mas pangarap pa nga. Ano ako, pa? yung Sige, go. makatulog Yung ng bonggang mga 14 hours. Eh. tulog. Yes. Tapos, Mga ganon, yung gigising. hindi pa nagagawa yun. Mahirap sis. Talaga. Ang hirap. Yung straight ha, walang gising-gising. May nagigising naman. Wala naman nakakatulog. Meron, Depende kung pagod na straight. pagod ka, sis. Kung hindi ka naman kasi pagod na Pero yung mga pagod, di ganun, ba? mga- Tsaka minsan at kasi least body 12. clock mo eh. Oo. Sanay na. Kaya hindi ka na talaga makatulog Tapos, so, ng 14 hours. Tapos sa 5 hours na lang minsan. Kasi nagtitrim pa yan ng damo sa'yo. Siya yun sis. Ako Ito pala. naman, unahan ko muna. Ako naman, for me, yung nasa nature. Ito yung parang sa akin yung art of doing nothing na perfect. Is yung parang nasa... Pinipicture out mo na. Oo, Kung ako, kung nasaan nag-imagine ka, ako, yes. Kung So, nasaan ang for me, lugar, yung without sige. doing nothing is parang... Siguro nasa... Nag-hike. Sige nga. Hindi, parang nasa Mountain ilog. ka ba? Ilog ka. Pero ang gilid niya is mapuno. Mataas, may Tapos parang may mountains. kubo lang sa gilid. Mauupo or kumakain. Nagtsatsaga Pinapakinggan. Naririnig mo lang yung daloy ng tubig. Tapos wala ka lang gagawin maghapon. It's either gusto mong maglublob ng paa mo dun sa tubig or gusto mong lumangoy dun sa ilog. Tapos wala ka na naman gagawin after. Pahinga ka lang dun sa kubo or may duyan. My God. Diba? Siguro, That's grabe, luxury no? for you. Sarap. Siguro ng ganun, no? Tama. Ikaw, Mi. Ano sa'yo? Siguro ako, tawag dito, magbasa in a location na... Saan? Siguro, Sa library? Ay, hindi. Cafe? Mag-nature din akong tao eh. So, Sa bundok, cafe, sa dagat? Hindi ako oo, kahit saan. Sa bundok, sa beach, sa dagat, anything nature, it's fine with me. Kahit din sa bed ko, okay lang din. Masaya na ako doon. Tapos, I know it's doing nothing literally, pero feeling ko din yung pag paint or parang feeling ko it's also resonate Yeah. on that. Therapeutic. So feeling ko yun, doing nothing, nakakalma din niya talaga yung mind ko. So ayun yung mga things na pag naiisip ko siya na gagawin ko, lalo na pag may long weekend. Yeah. Tapos ayun yung iniisip ko na gagawin. Sobrang, tapos magtutupi ako, maglalaba ako. Yung mga ganun. Very SW. Diba? So, na-excite akong True. isipin yung mga ganung bagay. Tapos, meron akong mamarathon. Yan, diba? Doing nothing big, Yung nothing me fancy. time. Diba? Me time. true. Pero, Yung realistic ba? realistic. Hindi ka tulad dun Exactly. sa kanya. Oo. Layo. Realistic sa akin. Magta-travel pa kasi siya. Wala naman dito siya. True na dyan. Hindi,
Sa akin na I'm Hindi, speaking yun kung yung anong... perfect sa akin. Perfect sa'yo. Ito din yung sa point of view ko na parang usually ko nang ginagawa and I find it perfect din. Parang ganon. Pero, imaginary. Yun talaga. Imaginary. Alam mo, Siguro katulad nung sa akin. Siguro yung mga ganong example. hiking. Gusto ko talaga mag-hike. So, siguro sa mountain or sa beach kasi parang not so. Pero mahilig ako din sa dagat. Hindi lang maligo. So. Have or wala ito? Yung pag-classic Netflix and nothing. No. Wali. Ay, habe. Have. Di lang Sitting- Netflix Yeah, Dami sitting pa. in a park, doing absolutely nothing and people watching. Yes. Yes. Have na I have. kinda dream that. Yeah. Yes na yes. Lalo na yung winter, pa-winter na kasi dito mga kakuda sa Dubai. Nakagod. So ano na nga, 'di ba? Yung pag tawag dito, Sana nga tayo. Pagod na siya. bilisan nyo at memory. So ito, 'di ba, pag nag-travel ka, nakikita mo 'yon. Ikaw, Mi. So yun, ganun din. Pag alimbawa nakikita mo yun. Ano nga? Ano ba yung nakikita natin? Yung ang hirap pag kunwari. Yung di ba? Yung sa Ano Europe. ba? Yun nga, gaya ng experience ko sa Europe, yung nakikita kayo ng tao na parang, You know. Europe. really, yung parang, Wala lang ang style na ang chill. aga pa lang ng umaga, parang nakahilera sa isang coffee shop na hindi sila magkakaharap, kaharap talaga sila dun sa kalsada. As in, Savoring the people watching moment. lang talaga sila. Mga ganun. How about yung ito, yung cloud watching or just, Yes, staring at walls, mga ganun. Stargazing. Oo, maganda. Nung Mga bata ako, stargazing. ginagawa ko yan eh. Ako pag nagpunta kami dati ng probinsya, nagdagdag. Wala yung kanina. Wala yun sa script. Pahabal mo pa. Yung memory wala na. Oh, anyway. Nagdagdag na. How about yung ano naman, yung parang... Have o walay na lang. Oo, have or wale, daydreaming during meeting. Yan, hindi ko nagawa. Walay. Wale ito, wale. Ako, medyo. Hindi, let's jump na lang sa mga unfiltered kulot natin sa usapan natin sa episode na to. Yung parang, ang importance nung paggawa ng doing nothing, di ba? Ay, tsaka yung yung pina-search ko sa'yo yung Dolce Far Niente. Hindi ba yun nakasama? Hindi nakasama. Di ba yung literal meaning niya is the sweetness of doing nothing. Nothing, yeah, Napanood ko exactly. nga yan sa isang movie na parang yung mahilig yung mga Italian sa mga ganyan. Di ba? Siguro, I think nasama mo kaya natin ang pag-usapan. Hindi, tsaka siguro nga isa pa sa factor kung bakit maano yan. Kasi yung sabi ko na siya na coming from Southeast Asian people and coming from third world country. The difference. Yes, pinalaki tayo talaga na mag-hustle, galaw-galaw agad, di ba? Yeah. So, siguro dun nga nakikita yung difference na, kunyari, kapag tayo, tignan mo, yung kagaya sa experience ni Mima nung nag-travel siya sa Europe, yung mga tao na yun, sa mindset ni Mima, paano kayo nakakapag-tambay until 9 or 10 na walang ginagawa, na parang dapat mag-work, paano kayo nag-work? Ganun yung iniisip ni Mima. Pero sa kanila, it's just normal. Pero sa atin, 10, hindi ka pa nagtatrabaho, nakatunganga ka pa rin. Parang ano ka na, tambay ka, or, di ba? So, sa atin kasi, 5 a.m. pa lang marami na siyang magwalis-walis sa umaga. 4 a.m. Diba? nakapagpakain na ng mga Baboy, manok. Nakapagdilig ng halaman. nakapagwalis. so ganun. Siguro, different culture, different mindset, diba? Different perspective. Kaya nangyayari yon. And tayong Pilipino, sobrang big thing sa atin yung pagiging tamad or doing nothing. Yeah. Pero as an OFW din, kagaya din ng sinasabi ko kanina, ito na may mga pulot natin. Yes. Yung pulot is like, for me, is, yun nga, magpahinga. Kasi, may work din ako before, yung sinample ko kanina na parang, hindi talaga siya kumakain whole day. Kung kumain man siya, parang 5 p.m. na. Tapos kami na lang yung nagbibigay sa kanya ng food. True. So, para makakain siya sa desk niya. Ginagawa niya yon hindi dahil, tawag dito, hindi dahil kailangan sa work. Ginagawa niya yun kasi gusto niya, kasi feeling niya, kapag di niya yung tinapos, nagigilty siya. Which is dapat hindi. Kasi, again, pag na-deads tayo, a matter of
weeks, mapapalitan na kayo agad. True. Alam mo yon, ang work hindi nauubos, nadadagdagan yan. Pero ang tao, nauubos tayo. So, True. rest while you can. Kasi, you know, Kasi, health you know, is wealth. And it's a high risk, not to rest. Yeah! Ikaw, Mi, what's your pulot? Yung pulot, nawawala na ako. So, yun na nga. Pangalang beses na kasi therapy, ito eh. diba? Parang, yeah, it's important talaga to take pause, to take a breather True. at times. Kasi, di ba, gaya nga ng kayo at tayo, thankful tayo kasi yung trabaho naman natin Hindi is mabigat. parang chill lang din talaga. Pero, kasi, hindi din naman mawawala dun sa realidad na meron talagang ibang OFW, so ibang tao Talagang na kayod kung sobrang kayod, kayod oo. kung kayod, 'di ba? Kasi yun na nga, halimbawa, hindi nila kayang mag-take risk na minsan mag-pause because sa sobrang kabisihan nila or something, or baka yung pine-pressure sila ng boss nila. Oo. Hindi din nila, baka sila yung tipo ng tao na they can't, yun alam mo yung medyo hindi sila nakakayang maging palaban sa buhay nila minsan. Na parang nahihirapan sila. Kasi siguro, meron silang pinapangalagaan na because they are breadwinner. Ayaw nilang mawala yung, baka kasi sila yung sumusuporta. Alam mo yung mga ganun. Pero, you know, kung hindi mo rin iisipin yung sarili mo, at the end of the day, mawawala din lahat nun. Kung hindi ka magte-take ng pause, breather, para at least mapakalma mo yung isip mo, katawan mo. Tsaka, Alam mo yun? Take time. Take time. Siya kasi siguro, kailangan mo na rin, mag-isip ka na baka kailangan mo na rin mag-change ng job. Exactly. Diba? Kung ganun din lang. Ganun din lang. Kasi kami siguro, kaya din nandito na kami sa kind of job. Hindi ko naman sinasabi na iba, lahat dapat ganito. Siguro it comes with experience na rin. I've been into companies na sobrang demanding, lalo na sa projects. And feeling ko na pagdaanan ko na lahat ng mga overtimes, alam mo yon, na kailangan kong bunuin before. And now, feeling ko yung na-harvest ko na yung hard work ko. Kaya ngayon, binigyan ako ni God ng mas kalma na work. So, and nakita ko talaga yung difference na, okay, hindi naman pala kailangan ang trabaho is sobrang trabaho. Alam mo yon, na talagang kailangan ko laging mahirapan. Okay. Diba? Ikaw ma. Gusto kayo, may ikaw naman. Yes. Ginagaling Oo nga. nga, kasi sabi ko, patulog na ulit ako. Oo, nakadalawang punto na siya. Dami, oo, punto por Binalik punto, niya na lang sa sarili oo. niya. Ganun talaga, Mi. Ako naman, yun yung sinasabi ko, itong art of doing nothing, parang sa edad ko ngayon, part na to ng mantra ko sa buhay na talagang i-enjoy mo yung dolce far niente, di ba? Nung pag wala kang ginagawa, go, take a rest, do nothing, chill. Kasi, let's be honest, tumatanda na rin talaga tayo. Na parang, hindi ka naman talaga work lang, napapagod na tayo sa buhay, di ba? Di ba? Yun. Yes. So guys, let's practice na rin. Let's not be guilty of dolce far niente, di ba? The Is art that of doing the right nothing. way to say it? Yeah, dolce far niente. Yes. Desserts and cheesecake. Dessert daw. Hindi yung dessert mga beshi ha. That's the sweetness of doing nothing. So let's not be guilty. So that's it mga Yes, kabeshi at let's mga wrap it kahuda up. sa ating episode. And again, doing nothing isn't just being lazy. It's an art, it's a therapy. It's a luxury. And then sometimes it's the best way to recharge. Yung sinabi mo kanina, di ba? Hibernate. True. So again, mga beshi, kung kayo, ano mga share nyo rin dyan sa comment section, guilt-free, go ahead, feel free to share kung ano mga ginagawa nyo, so para naman mabasa namin, at para nyo magawa din namin. Diba? Oh yes! Yes! Oh yes! So until next time, don't forget to relax, don't forget to breathe, relax, and enjoy the nothingness. Tsaka may Right? dadagdag lang ako. Wala! Na. Ako ulit si... Mga kakuda, ako po ulit si Greg. Ikaw daw. Si Michelle. And Rich. At tinatapos na po namin Ang episode na ito podcast na pinamagatang Life Unfiltered. Maingay. It's tea time. Uwi na kayo. Mayos na kayo.